Yo, what's up guys? And today, meron tayong pag-uusapan Terrence Romeo, the bro, ang dating 3-time PBA scoring champion at isa sa mga pinaka-explosive guards sa kasaysayan ng liga ay magiging unrestricted free agent. Ibig sabihin, wala siyang bagong kontrata with Terra Firma Jeep at malaya siyang pumirma sa kahit anong PBA team na gusto niya. Pero ang tanong, sino yung kukuha sa kanya at saan siya nababagay? Yan ang titingnan natin sa video na ito. So ayon sa balita ng Spin.ph, hindi na inalok ng Terra Firma ng contract extension si Terrence Romeo. 33 years old na siya ngayon at mukhang gusto nang mag-move forward ng Jeep management para sa season 50. And actually, may plano pang ibenta ang franchise pero hindi pa natutuloy. Kaya parang nagre-reset na lang sila ng direction. Kung matatandaan, si Romeo ay galing San Miguel at na-trade papuntang Jeep kasama si Vic Manuel in exchange for Wami Chongson and Andreas Cahilig. At para kay Romeo mismo, tinawag niya itong one of the saddest moments ng kanyang career. Imagine mo, mula sa championship contender San Miguel, napunta siya sa rebuilding team na Terra Firma Jeep or walang balak mag-champion na team. At ang masakit pa dito, hindi niya talaga ma-maximize yung stint niya sa Jeep dahil sa injuries. May calf injury sa Commissioner's Cup tapos nagka-back injury naman sa Philippine Cup. Ang resulta, less than 10 games lang nakalaro under Terra Firma. Kaya understandable na nag-decide yung team na mag-move on kasi hindi nila nakita yung full value ni Romeo. A short recap lang ng kanyang career para maintindihan natin kung bakit big deal pa rin ng isang Terrence Romeo. Drafted noong 2013 by Globalport, kilala siya agad bilang scoring machine. 3 beses siya naging scoring champion from 2015 to 2017. Tandem niya pa noon si Stanley Pringle. Grabe yung excitement na dala nila sa fans. Hindi man umabot sa finals pero they were one of the most entertaining backcourts we've ever seen. And after Globalport, lumipat siya ng TNT. Doon medyo magulo, may mga issues, injuries at hindi rin naging consistent yung run niya with the TNT. And eventually, napunta siya sa San Miguel Beermen at dito na siya nakatikim ng tunay na tagumpay. And he won championships and nakita natin na hindi siya main star every night pero pwede pa rin siya maging spark, instant offense, and a big time scorer off the bench. At ngayon, at age 33, nandito tayo sa crossroads. Wala siyang kontrata. Wala pang malinaw na kukuha. Kahit ng mga rumors wala tayong nakikita talaga na legit At lahat ng ito habang lumalaban siya sa injuries at father time. Andito pa rin naman yung strengths niya. Unstoppable scorer, on isolation, kahit sino yung bantay, kayang gumawa ng tira. One of the best ball handlers ever sa PBA. May championship experience na hindi na siya yung dating one-man show lang. Instant crowd favorite. Malakas pa rin yung hatak niya sa mga fans kasi for sure, magkakaroon pa rin ito ng team. So, hintay na lang tayo. So, yung weakness kasi niya is yung injuries. Yun talaga yung pinakamalaking tanong sa kanya ngayon And defense, never really known as a defender. At sa edad niya ngayon, mas lalo pa siyang bumagal. And yung fit niya sa modern PBA system. Karamihan ng teams ngayon nakasentro sa ball movement, efficiency at spacing. Ang tanong, willing pa ba siyang i-adjust yung laro niya na maging role player instead of being the star? So, kung ikaw yung GM, bibili ka pa ba ng Terrence Romeo na package? Depende yan sa kung ano yung kulang sa team mo. Kailangan mo ng instant offense sa bench, Romeo is perfect. Pero kung gusto mo ng long-term cornerstone, hindi siya yon. Saan kaya pwedeng mapunta si Romeo no? So, let's do some quick team fits. And San Miguel Beermen, return niya. Alam niya na yung system. May chemistry na siya sa core. At kung kailangan ng Beermen ng spark na scorer sa second unit, why not? Pero loaded na rin yung SMB. So, baka hindi priority. Number 2 is Barangay Ginebra. Imagine niyo Romeo off the bench under coach Tim Cone. Question is, willing ba si Cone na i-accommodate yung isolation heavy style niya? Pwede pero malabo unless mag-shift si Romeo into more controlled role. And number 3, Northport. Dito nagsimula yung karera niya. Pwede kayang full circle moment. Kailangan nila ng star power to attract fans and Romeo could give them exactly that. Pero may rumors na nabenta na daw yung Northport. So tingnan rin natin yung news na yan. Number 4, Converge. Young team, high tempo system. Pwede siyang mentor at scorer. Pero baka hindi swak sa youth movement direction nila.
And number 5, Meralco or Rain or Shine. Parehong teams ito na may strong system at kulang sa consistent offensive firepower off the bench. Romeo could be the X factor. At syempre, hindi na natin pwedeng ialis yung posibilidad na baka walang team yung kumuha agad. Kasi baka gusto nilang makita muna na healthy siya. Kasi yun nga yung injuries niya. Baka mid-season signing yung mangyari. Hindi natin alam. So, sana magkabalita tayo agad. So, ayun, yung verdict natin dito is Terence Romeo as a free agent is both exciting and sad. Exciting kasi may chance tayong makitang bumalik siya in a system where he can thrive. Pero sad kasi it reminds us na kahit gaano ka-talented, injuries and time will always catch up. So, Terra Firma is clearly moving on. They're rebuilding. Ewan ko, ilang years ng rebuilding yan. Terence still value if used right away. Pwede siyang 6-man scorer, instant offense, and crowd favorite. So, teams will be cautious. Health will be the biggest factor sa kanyang signing. And for me, personally, I love to see Romeo na magkaroon siya ng one last hurry sa contender or kahit sa mga independent teams. Sana pag mga free agency, manaig naman yung mga independent, piliin naman sila. Sana makahanap siya ng team na maniniwala pa rin sa kanya. At sana healthy siya para maipakita niya ulit yung artistry niya sa court. Because let's face it, love him or hate him, Terence Romeo is one of the most entertaining players the PBA has ever seen. So, kayo ba? Saang team kaya nababagay sa Terence Romeo yung magamit pa rin siya? And let me know all your thoughts in the comment section below. So, I like to hear all your thoughts, your suggestions. And see you in the next upload. Bye-bye.